Okay, go. Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, AgriWorks Philippines. So andito tayo sa maliit lang na garden guys sa Tokyo. Part of Metropolitan Tokyo, Akishima City. So ipapakita natin guys paano nila inorganize yung isang garden nila na maliit na kumikita. First, yung entrance nila ganito, no? Yan, nakita nyo, no? Mayroon pa silang palagay-lagay ng something tent na hindi magkaputik yung sasakyan nila. So, kahit gaano kaliit yung garden sa Japan guys, gumagamit sila ng technology nila, no? Even hindi latest technology, makalumang technology nila, yung isang tractor. So, sa Japan ay pangkaraniwan lang yan guys, no? Napakaliit ng area, gumamit ng dalawang traktora. Sa atin ay mayayaman lang na farmer sa Pilipinas ang makaka-afford yan. Siguro magsusubikap tayo guys na tumulong sa mga small scale farmers natin doon na mabigyan sila ng mga equipment. Kahit lumang equipment dito sa Japan. One of the project natin yun guys. So, andito guys, yung setup, meron silang greenhouse. Ayan, tingnan nyo yung greenhouse nila guys. Napakasimple lang, no? Hindi ito yung may ibang greenhouse guys na napaka high-tech naman. Pero ito na parang normal lang na pwedeng papasokan ng normal na hangin or bawasan ng hangin. Depende sa sitwasyon ng klima. Ngayon ay papasok na ang winter sa Japan guys, no? October. So, nagpapalit na sila ng tanim. Kadalasan makikita natin ngayon guys ay mga madahon na vegetables like litos, no? Iba-ibang litos, maraming klaseng litos kasi guys. At saka yung carrots. And then cabbage, repolyo sa atin kung tawagin. So, yung land preparation ngayon guys ay napakasimple lang, no? Ang Japan kasi ay industrialized guys. Even sa agriculture nila ay mayroong nagmamanufacture ng lupa. So yung small scale farmer bumibili doon sa nagmamanufacture ng lupa. So nagkakaroon din ng hanap buhay yung nagmamanufacture ng lupa at saka itong may-ari ng mga garden dito ay bumibili na lang ng magandang lupa like compost soil. Kaya, pag tinignan nyo yung soil dyan, hindi talaga yan ang dating soil. Nilagay lang, no? So, yun ang paano nila inayos yung garden na para kumita talaga. Makaproduce sila ng quality na produce, na gulay. So iikot tayo guys, papunta dito. Kasi meron na silang land prep na gulay. Okay? Dito na guys, no? So, malamig-lamig na guys ang klima dito sa October. Ayan. So, social area. And then, meron mga garden din, no? Balansi yung sitwasyon. Ayan. So, dito na tayo guys, no? Yung hindi pa tapos na land preparation nila. Ayan, nakabalot na ng cellophane. So, bagong technology nila, may nakikita, napapansin ako ngayon, mababa lang. Level lang sa lupa. Yung cellophane, nakalibil lang sa lupa. At wala pang drainage yung vegetables. So, dito naman sa kabila, meron na silang nice large plant, no? So, ito guys ay talagang litos, 100% na ako. Ayan ngayon ang production na sa season ng winter. So, meron pa yung mga dating tanim doon, yung sili na green. Yan, katabi ng traktora. Dati pa yan nila natanim pero wala na pa-change na rin yan guys, mawawala na rin yan. Babaguhin na yan ang tanim. So, and then, makikita nyo guys, daanan din ng railway, no? So, balanse yung environmento nila. May garden, may daanan railway, may residential, pero napakabalanse. Walang ingay, walang basura masyado. So, ito, nakikita ninyo, yellow na ang damo kasi yun nga, ay winter na, wala nang mabubuhay na mga tanim masyado. Kundi yung naka-greenhouse nila, yun ang mabubuhay na kamatis, kung lalagyan na lang kamatis yan. At ano pang ibang pananim. Sinyas.
Guys, dito na tayo sa kabilang portion. Kanina andun tayo. So dito na tayo, no? Land preparation pa rin para sa winter time nila ng mga vegetables. So yung isa dito guys na line ay nakabalot na ng plastic pang garden plastic nila, no? Na ang purpose niyan guys ay para walang minimal yung damo na hahalo sa vegetables nila na target. So ito, hindi pa nataniman. So kanina in-explain ko doon kung ano ang talagang importante sa garden ng Japan. Una ay soil talaga guys. Matabang soil, no? Soil. So matabang lupa. So bumibili sila ng lupa talaga para ilagay every season. Nagpapalit sila ng lupa. So dito guys ay makikita natin itong sibuyas na white onion na sweeten. Kumbaga dito matamis-tamis na sibuyas. Malalaki ito guys yung ano niya, yung laman. So yung dahon, yung leaves guys ay ginagamit nila sa mga pang-topping sa noodles. Yan, yung purpose ng sibuyas. So, titingnan natin ang technology ng sibuyas dito guys. From yung last row niya ay may drainage talaga, no? Na ma-absorb yung sobrang tubig. So, then naglagay sila dito, I think 1 meter. And then drainage na naman. And then 1 meter na naman. At dikit-dikit yung pagkatanim ng sibuyas guys. So, yon. So, napakaganda guys ng garden nila. Talagang productive. Almost 100% yung harvestin nila kasi very expensive yung soil, lupa nga na binibili nila. Paano nga nila ma-recover yung investment kung hindi productive masyado? So talagang makikita mo, walang damo, panay sibuyas na napakataba. So kikita talaga ang mga small scale farmer. So sana yon ang gayahin natin sa Pilipinas, na kumita yung small scale farmer natin. So, palang araw guys, from here sa garden site nila, saan kaya ito dinadala? Yun ang ika-cover natin sa susunod na video. Mga ibang pang-winter na vegetables na rin. Hindi lang sibuyas, kundi meron din silang radish. Yung malalaking radish. Napakalaki guys, oh. Akala ko litos pero hindi pala, radish. Yan, labanos. Malalaking labanos guys, siguro yung size niya, diameter of 4 inches. And then yung haba, mga siguro 36 feet. No. So, I'm sorry. 3 feet. 2 feet hanggang 3 feet. Meron pa guys, nakikita ko. So, mahaba na yung 3 feet siguro. Mga 2 feet lang. 24 inches. Yan. So, ito guys, pang winter na vegetables na talaga ang itatanim. Siguro radish lahat, labanos, no? So, yung dati guys, andito pa, naiwan pa yung eggplant, no? Yan. Dati na to guys, patapos na to. Papalitan na to ng ibang vegetables na itatanim nila. Yung bago talaga guys, andito. Ito yung carrots. Pang winter time talaga yung carrots guys, kahit saang country. May Europa, America, or Japan, South Korea. Ito talaga hindi nawawalan sila ng natural nila na itatanim. Hindi sila nag-i-import masyado. Meron silang sariling produce ng carrots. So guys, yung okra ay patapos na rin. So wala na yan, papalitan na. So guys, abangan nyo yung susunod namin ng mga video sa nakapokus kami ngayon sa garden. So paano paano ino-organize ang garden dito sa Japan para mapuna natin ng konting kaalaman na pwede natin gawin din sa sariling bansa natin at sa sariling backyard natin. Okay, maraming salamat guys. Thank you. Okay. Tara.